Isang minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Happy Friday! Unang araw po tayo ngayon ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga balita, amihan patuloy na magpapaulan sa Luzon ayon sa Pag-asa. Bigas na binenta ng Palugi nasa maayos na kondisyon naman ayon sa isang opisyal ng NFA. Mga upuang rata na pinamamahayan ng surot sa NAIA pansamantalang inalis. Isinailalim sa disinfection. Ala na daw kasing matira dito yung mga surot eh. Yun daw mga dati pinagpipiestahan nila puro payat. Ala nang masipsip. Gusto mga broad. Heart disease nangunguna pa rin dahilan ng kamatayan sa Pilipinas ayon naman sa PSA. Surigao del Sur nayanig ng dalawang may kalakasang paglindol. Pangulong BBM humirit ng suporta sa Australia sa harap ng regional threats. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon o amihan sa Luzon. Ayon kay Benison Estareja ng Pag-asa, wala silang namomonitor na anumang weather disturbance sa maaaring mabuo sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw. Pero partikular na magdadala ng mga pagulan ang amihan sa lalawigan ng Aurora, habang ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon makararanas naman ng tinatawag na isolated light rains. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng isolated rain showers o thunderstorms, epekto naman ng easterlies at localized thunderstorms. Posibleng maramdaman pa rin ang epekto ng El Nino sa bansa hanggang Hunyo. Sinabi ito ng Task Force El Nino spokesperson na si Joey Villarama matapos iulat ng Pag-asa na naabot na ng El Nino ang peak o tugantog ng pag-init ng temperatura sa Dagat Pasipiko. Ayon kay Villarama, mula sa kasalukuyang 51, dadami pa sa 80. 80 lalawigan ang makararanas ng tagtuyot sa susunod na 3 buwan. 2 rehiyon pa rin na niya ang umaaray sa impact ng weather shortage, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano pa ang mga naturang lugar. Pumalo na sa mahigit 941 million pesos ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamalaki ang pinsala sa Western Visayas. Umakyat na sa 564 million. Sinusundan ng Mimaropa, 319 million at Ilocos, 54 million. Mahigit naman sa 14,000 hektarya ng taniman at 16,000 magsasaka at mga mangingisda ang apektado na ng tagtuyot. Samantala, 6 na barangay naman sa Himamaylan, Negros Occidental ang nakararanas na ng water shortage simula pa noong isang taon. Pinaka naapektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino ang Iloilo at ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan ay ayon sa spokesperson ng DA, Assistant Secretary Arnel de Mesa, matapos suriin ang pinsala na sa sektor ng agrikultura dulot po naman ng El Nino. Ayon kay Asec de Mesa, umabot na ng 127 million pesos ang naluging halaga sa Iloilo dahil nga sa El Nino. 56 million naman ang sa Oriental Mindoro. Naglaan na ang DA ng 500 million pesos para sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda sa 2 probinsya sa ilalim ng Agriculture Credit Facility Council. Sa ilalim nito, maaaring umutang ang mga magsasaka at mga mangingisda ng 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery Program. Naglaan naman ng 1.8 billion pesos na halaga ng insurance claims ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga nasirang taniman.
Naglaan din ang Department of Social Welfare and Development ng halos 1.4 billion pesos na budget para sa isinasagawang proyekto na layong maibsan ang epekto ng El Nino ngayong taon. Ayon kay DSWD Special Assistant to the Secretary for Special Project Maria Isabel Lanada, ilan sa mga paggagamitan ng budget ay ang local adaptation to water access o Project Lawa at ang breaking insufficiency through nutritious harvest of improvised seedlings o Project Benhi. Ang proyekto ay magbibigay ng learning and development session na may kinalaman sa climate change at disaster risk reduction at magkakaroon din ng cash for work at cash for training sa mga piling benepisyaryo. Ayon pa kay Lanada, sisimulang ipatupad ito ngayong taon sa 294 na mga syudad at munisipalidad. Saklaw ito ng 58 probinsya sa buong Pilipinas. Nag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development na itaas ang perang ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, ito naman ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos upang hindi bumaba ang value ng cash grant sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Pero aminado si Lopez na hindi ito magiging madali dahil kailangan pang amyendahan ang 4Ps law. Nilinaw din opisyal na hindi pa tumaas ang ayuda ngayon hindi pa tumataas ang ayuda sa ngayon sa kabila ng halos 4% dagdag sa budget kaugnay ng Conditional Cash Grant Program. Oy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today pero bantayan din ho ninyo yung mga biglaang pagulan gaya ho ng binabanggit ng Pag-asa. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. In good condition, ang mga bigas na binenta ng palugi ng National Food Authority sa mga piling traders. Ito naman ang binunyag sa DZRH ni Engineer Emuel Paguyanan, NFA Assistant Administrator for Operations, ukol sa nakarating na report na ibinenta sa halagang 25 pesos ang rice stocks na binili ng NFA bilang palay sa farm grade price na 23 pesos per kilo. Ayon kay Pagayunan, ipinalabas lamang na nasa deteriorating stage na ang mga bigas, kaya't ibinenta ito ng palugi at hindi na dungaan sa public bidding. Ayon kay Pagayunan, hindi ito tugma sa naging laboratory analysis na nagsasabing maayos pa ang mga bigas at hindi kaagad masisira kapag ito ay hindi naman dinispatcha. Ang lagi ko pong tinuturo ay ang mga dokumento na verifiable sa record ng NFA. At yung nakakabit po sa inyo, kung meron po kayong kopya ng report ko, nandun po yung mga documents na nagpapakita na yan pong mga bigas na yan ay in good condition. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture Secretary na si Francisco Q. Laurel Jr. ang naturang anomalya dyan po sa NFA. Alam ho ba niyo magkano lang naman ang halaga nun? 187 million. Naku! Pasok sa plunder! Lagot! Halatang halata naman kasi, mantakin ho ninyo. Magpapalusuto kayo na ito'y na deteriorating condition. Yun nga mga ini-import natin sa ibang bansa natin, diba? Ilang taon nang nakatenga dyan bago... Yun na naman kayang Herodes ang kumita ng husto rito. Plunder ho yan pagka nagkataon. 187 million. Wala. Mahina naman. 87 million. Ayun naman, oo. Yung iba nga, laki-laki na binubulsa. 70 anyos na lolo, patay ng pagsusuntukin ng suspect na umano'y may mental illness. Naku. Yan po'y nangyari sa Bayambang, Pangasinan. Masantos siya kabasan, Itzik Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 Freddy.
Dead on arrival ng 70 taong gulang na biktima na kinilalang si Jesus de Guzman, residente ng barangay Manambong Parte, Bayangbang, Pangasinan. Sa ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, 1:20 ng hapon nakatayo sa harapan ng kanilang bahay ang biktima nang dumating ang suspect na kinilalang si Ricky Macarig, 32 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar, at walang sabi-sabi pinagsusuntok ang biktima na nabagok ang ulo ng bumagsak ito at walang malay na dinala ng mga kamag-anak sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng mga doktor. Sinasabi umano ng pamilya ng suspect na may problema ito sa pag-iisip. Sa ngayon ay nasa kustudiya ng Bayangbang Police Station ng suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ito pa, senior citizen din. Senior citizen at 2 apo pinagpupokpok ng martilyo sa ulo ng pasukin ng hindi kilalang suspect sa bahay nila sa MacArthur, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Senior citizen at 2 minor de edad pinasok ng hindi kilalang suspect ang kanilang bahay at pinagpupokpok ng martilyo ang ulo. Ginagamot ngayon sa ospital sa bayan ng MacArthur, Leyte. Kinilala ng PNP mga biktima sina Lida, 86 anyos, at Ki AAA, 13 anyos, grade 3 pupil, at si JAA, 10 anyos, grade 2 pupil, residente ng Poblacion District 2. Nangyari insidente sa bayan ng biktima sa bayan ng MacArthur, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, persang pinasok ang bahay ng mga biktima na hindi kilalang suspect at sinirang screen window. Pagpasok, pinagpupagpok ng martilyo ang ulo ng mga biktima. Pagkatapos ng insidente, agad tumakas ang suspect. Itinakbo sa hospital mga biktima para malapatan ng kaukulang lunas. Iimbestigahan ng MacArthur Leyte PNP naturang insidente at ang motibo ng suspect. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Maupay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Tacloban. Forest fire sumiklam sa isang bundok sa main camp ng Philex Mine sa Tuba, Benguet. Ay magnabigat ka na kaya amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Sumiklab ang forest fire sa main camp ng Philex Mining Corporation sa Tuba, Benguet kahapon ng umaga. Inilagay sa top priority para sa air operations ang Philex Mines dahil nakarating malapit sa kabahayan ang naturang forest fire. Nakipagtulungan ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Itogon para maapula ang sunog at walang maapektuhan na kabahayan at masaktan na residente. Aktibong nakipagtulungan din ang Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force sa pagsasagawa ng aerial assessment at heli-bucket operation sa nagaganap na forest fire. Hanggang kahapon ay puspusan ang pagsisikap para maapula ang sunog at abot sa 18 heli-buckets ang naibuhos ng mga helicopters ng Philippine Air Force sa mga kagubatan na tinupok ng forest fire. Nakikipagtulungan din ang mga firefighters at volunteers para maapula ang sunog na mabilis na kumalat sa main camp ng Philex Mining Corporation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostegina. Inabsolta naman ang Sandigan Bayan, si Romblon, Representative Leandro Cabadoy Madrona. Sa kasong graft kaugnay ng maanomalyang 4.8 liquid organic fertilizer deal noong 2004. Sa 47 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division, hindi umano napatunayang guilty si Madrona. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pinawalang sala rin ng mga provincial government employees na sina Geisler Padri, Oscar Galos at Eliza Morales. Nagugat ang reklamo sa manoy favoritism ni Madrona na nooy gobernador ng probinsya nang igawad ang fertilizer deal sa Peshan Philippines Incorporated. Direkta manong kinontrata ng mga akusado ang Peshan Philippines sa halip na dumaan sa public bidding na minamandato ng Republic Act 9184. Pero ang sabi ng Sandigan Bayan na i-deliver ang lahat ng biniling bio-nature fertilizer ng provincial government at makatuwira ng presyong napagkasunduan. Ay mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela?
Labay tayo yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. May nga aga sa mga katuran tana sa Negros. May buntag sa mga tigpaminaw nato diya sa Sugbo. Good morning Davao, Tent ID at iba pang mga ahensya pinarangalan down sa matagumpay na pagpapanatili ng insurgency-free status ng buong Davao. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Jun. May buntag, Kuyang Angel, pinarangalan ng mga plakinang pagkilala ang 10th Infantry Aguila Division at iba't ibang ahensya sa Davao Region para sa matagumpay na pagpapanatili ng insurgency-free status ng Davao Region sa isang malaking hotel sa Davao City noong February 28, 2024. Si Major General Alan Hambala, ang 10th ID Commander, kasama ang iba pang pangunahing leader ay personal na tumanggap ng parangal mula kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Z. Duterte sa Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Region 11 na meeting. Sa nasabing meeting, ipinakita ng 10th ID ang mga komprehensibong update sa seguridad, mga programa at mga hakbangin na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Sa mensahe naman ni Vice Presidente Duterte, binigyan diin nito na kailangan protektahan ang sektor ng mga katutubo, kabataan at estudyante mula sa recruitment ng Communist Terrorist Group. Dagdag pa ni Duterte na kahit insurgency-free na ang Davao Region, kailangan pa rin mag-ingat dahil kahit anong oras pwedeng gumawa ng mga issue ang CPP, NPA, NDF na grupo. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Isa na namang malaking pabingo ang hatid naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Vancouver sa pagdaraos ng mas pinasayang Bingo Big Time Millionario Link Bingo Games. March 17 na po yan sa La Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City. Hanggang 2 milyong piso ang premyong nakataya sa Game 10 habang 1 milyong piso naman ang premyo bawat isa sa unang 9 na laro ng naturang pabingo. Maaring maglaro mga kalahok sa mismong host site ng Pasay o diligay sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tago, Matalisay. Ang mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo ay karugtong ng matagumpay na Paskong Big Time Bingo Milyonaryo ng Disyembre kung saan 7 mapapalad na manlalaro ang itinanghal ng mga bagong milyonaryo. Para po sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0917-843-0970. Eto pa, libre na! Libre na ang tuition ng lahat na mga gustong mag-aral sa Albert Einstein College of Medicine sa New York City. Hindi matapos na mag-donate ng $1 billion para sa tuition ang byuda ng top Warren Buffett investor sa nasabing eskwelahan. Ang regalo ni Ruth Gottesman ay itinuturing na pinakamalaking donasyon sa kasaysayan ng US Medical School. Lain itong mahikayat ang mga talented individuals na pumasok sa larangan ng medisina sa kabila ng kawalan ng pinansyal at upang hindi mabaon sa utang ang mga mag-aaral. Kasalukuyang chair si Gottesman ng Einstein's Board of Trustees at longtime professor ng Pediatric Department ng nasambing eskwelahan. Namatay ang asawa niyang si David noong 2022 sa edad na 96. Ang nagpatakbo ng investment firm na First Manhattan at chairman ng Yeshiva University's Board of Trustees. Sana lahat ng mga mayayaman nagdo-donate ng bilyon-bilyon. Dito sa Pilipinas, kailangan din natin ng mga dagdag na mga doktor. Matawagan nga si Ninong Lucio at saka si Ninong Manny. Okay yan. Senator Manny, Senator Manny Villar. Morning po, ayan Ano ba bang pwedeng mag-donate Siyempre si Dr. Andrew Tan. Yung ninong kong yan. Galanti yan, hindi mo kailangan pagsabihin yan. Matik yan. Magdodonate yan. Di lalo na si Ninong Ramon, si RSA. Nakakalungkot lang, hindi nila alam na ninong ko sila.
Oras muna sa buong Kapuluan, 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagsanib puwersa naman ang National Grid Corporation of the Philippines at ang Department of Information and Communication Technology para mapalakas ang National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Lumagda sina NGCP President at CEO Anthony Almeda at DICT Secretary Ivan Uy ng lease agreement para sa infrastruktura kabilang ang private telecom network infrastructure at substations ng power grid operator. Ayon naman kay Tony Almeda, ikinalulugod nilang maging pangunahing contributor sa National Fiber Backbone Project ng DICT bilang transformative initiative na pakikinabangan ng mga Pilipino. Tiniyak din ni Almeda na magdodoble kayod ang National Grid Corporation of the Philippines at DICT sa ilalim ng BBM administration para maging matagumpay ang pagpapatupad ng nasabing proyekto at makamit ang pagiging digitally inclusive ng Pilipinas. Nakaangkla ang Fiber Backbone Project sa layunin ng National Broadband Plan, ang strategic blueprint ng DICT para mapabilis ang deployment ng fiber optic cable at wireless technology na siyang magpapabuti ng internet speed at accessibility sa buong bansa. Sa Phase 1 ng proyekto, gagamitin ang dark fiber ng NGCP mula Luwag, Ilocos Norte hanggang Roses Avenue sa Quezon City. Ay naku, congratulations. Sana nga po yan ay mapabilis para lalong gumanda ang serbisyo ng ating cable system o ng ating Wi-Fi. Ako, ito naman. Nakakalungkot, 72 anyos na senior citizen patay sa sunog sa lungsod ng Bago sa Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46, may nga Rex. Patay ang isang senior citizens matapos nasunog ang kanyang bahay sa Hacienda Lubina, Purok Malipayon, Barangay Bakong, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Lorenza Buenaflor, 72 years old, naka-bedridden at may iniindang sakit na Alzheimer's disease. Ayon kay Ricardo Angeles Jr., bayaw ng biktima na isang PWD ang biktima at dalawa lamang ito na naninirahan sa kanilang bahay. Dagdag pa ni Angeles na malaki na ang apoy sa kisame ng kanyang ng kanilang bahay at hindi ito na isalba ang biktima. Posibleng electric fan ang pinagmulan ng nasabing sunog. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Bago kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Ingat-ingat ho tayo dahil ngayon ho talagang uso ang sunog. Madali ho magkaroon ng sunog, ano ha? Dahil tuyo ang kapaligiran, lalong-lalo na sa yung mga naninigarilyo, mga nagyoyosi, ingat ho kayo sa pagtatapon ng inyong mga upos, ha? At wag din ho natin kalimutan, laging magmaon ho ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Magampon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Apat naman na individual na aktuhang bumabatak ng drugs na naman nakumpisahan pa ng baril sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Aris 37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Aktual na gumagamit ng droga ng maabutan ng mga nag-responding police ang apat na individual. Nakabilang dito ang isang mag-asawa sa Barangay Townsite, Maribeles, Bataan. Ayon kay Maribeles Chief Police Lieutenant Colonel Joey Orias, ang mga nadakip ng kanyang Drug Enforcement Unit
ay nag-iedad sa 44, 33 at 31 na ang isa ay residente ng Barangay Lucanin, Maribeles. Isang sumbong umano ang natanggap ng kanyang mga tauhan hinggil sa nagaganap na pot session sa lugar. At nang puntahan ito ay naaktuhan ang mga ito na gumagamit ng droga na agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga naaresto ang halagang 20,400 piso na shabu na drug paraphernalia at isang Calverter revolver na may 2 nakakabit na bala. Ang mga nadakip ay dinala sa Maribeles Municipal Police Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Inalis na ang mga upuang gawa sa rataan sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 2 and 3. Nako, matapos magreklamo ang ilang pasahero na kinagat sila ng surot. Ayon kay NAIA International Airport Authority General Manager Eric Ines, ipinag-utos na rin niya ang pag-inspeksyon sa buong pasilidad habang pinaigting din ang paglilinis sa sanitation measures ng paliparan. Inis na inis si GM Ines at nilagay ang naturang marathon chairs bilang bahagi ng beautification project sa NAIA Terminal noong termino ng dating MIAA chief na si Cesar Chiong. Posible umanong imported galing pa sa ibang bansa ang inireklamong surot sa Ninoy Aquino International Airport. Lang yan naman. Pati ba naman surot imported? Ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Services Operations Supervisor na si Mike Bunyo, masyado kasing malalaki. Hala, malalaki daw po yung mga surot kumpara sa karaniwang nakikita sa Pilipinas. Maaari niyang napasamang mga surot sa mga bagaheng ipinasok sa paliparan mula abroad. Tiniyak naman ni Bono na quarterly nilang isinasagawa ang deep disinfection sa NAIA, pero hindi kasamang namamatay ang itlog ng mga insekto. Baka ito may baong face mask. Imported. Saan kaya galing itong mga lintik na mga surot na ito? Dito pa sa Pilipinas man may meruisyo. Nangunguna pa rin ang sakit sa puso bilang dahilan naman ng kamatayan sa bansa. Batay ito sa record ng Philippine Statistics Authority mula January hanggang September 2023. Batay sa record ng PSA, 19% ng kabuang bilang ng mga namatay sa bansa nitong nakalipas na taon ay dahil sa atake sa puso o ischemic heart disease na umabot ng 85,102 deaths. Sumusunod ang cancer na merong 10.6%. O katumbas ng 47,425 habang pangatlo ang cerebrovascular disease na meron namang 10.1% o 45,552 deaths. Samantala lumabas din sa record na mas maraming pumanaw noong 2022 na umabot ng 507,000 kumpara nitong 2023 na umabot sa 449,000. Alam ho ninyo, isa sa pinakamainam na solusyon para malabanan ho natin ay iba't ibang mga karamdaman, i-boost ang ating immune system. Alam ho ninyo, ang Ultabio, yung kauna-unahang postbiotic food supplement po, merong 4 na immune system na na-activate o pinalalakas. Hayaan natin mga eksperto magpaliwanag dyan, ma'am. Kinikwento ko lang. At meron na rin ho mga clinical trial na nagsasabing ito isang adjunct treatment para po sa cancer. Hayaan din natin, ma'am, ang mga eksperto na magpaliwanag. Ano nga ba ang Ultabio? Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration para matulungan tayong magkaroon ng magandang tulog. Kasi nga naman, pagka magandang tulog mo, syempre, naitataboy po ng utak yung mga toxin sa ating katawan. Kaya para ho sa inyong mga katanungan pa, mag-text na ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 24/7, may sasagot pong mga medical expert ho sa inyong mga concerns. 0917-110-6580. Ang Ultabio po ay available sa Lazada at Shopee. Available din po sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy at Curamed. At sa lahat ng mga branches ng Mercury Drugstore. Niyanig ng 2 magkasunod na lindol ang Surigao del Sur kahapon po na umaga.
Unang tumama ang magnitude 5.3 na lindol dakong alas 8:10 ng umaga, 83 kilometers sa timog ng Caguaita. Ang pangalawang pagyanig naman na may lakas na magnitude 5.4, naramdaman 77 kilometers mula sa lugar. Bunsod nito na itala ng PBOX sa intensity 5 na lakas ng pag-uga sa Hinatuan. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Bislig. Walang naitalang nasaktan o napinsala matapos ang kambal na pagyanig. Batas na maghahati sa BARM Region at kahilingan na karagdagang representasyon sa Bangsamoro Transition Authority nilagdaan na. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Opisyal lang nilagdaan ang panibagong batas na hatiin sa 32 parliamentary districts ang buong Bangsamoro Region o BARM. Sa kalatas na inilabas ng BTA Legislative Body na ang ibabaw ang boto ng 47 parliament members na sumasang-ayon sa panukalang paghati sa BARM na pinangunahan naman ng Government of the Day para may divide ang teritoryo ng BARM na may promisyon mula sa RA 1154 ng Bangsamoro Organic Law. Nabatid na si Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang mismong nag-push ng batas kasama si BTA Speaker Attorney Pangalian Balindong na opisyal nang lumagda bilang pagsang-ayon sa creation ng parliamentary district sa BARM Region. Ayon kay Speaker Balindong, ang bagong batas ay magsusulong umano ng pantay at makatarungang representasyon sa loob ng Parliament. Samantala, isang Parliament resolution naman ang pinag-iisipang gawin upang maisama umano ang lahat sa position papers kasama ng kahilingan ng additional seats. Ang resolution ay nakatakda rin umano nilang isubmit sa Congress. Ang Intergovernmental Relations Body at ang Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum ay kinikilala ang sigaw ng publiko para sa kahilingang karagdagang representasyon sa BTA. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran, Jun. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa gitnang silangan, lalong-lalo na po sa ating mga OFW, ha? Magandang umaga din po sa ating mga mandaragat, sa ating pong mga seafarers. Ingat ho kayo, ha? At muli maraming salamat po sa mga Pilipinong nagsisikap, nagsasakripisyo sa abroad para po makapagpadala ng dolyar dito po sa Pilipinas, ha? Speaking of mga nagtatrabaho abroad, batiin ko na yung kapatid ko na nandyan po sa Canada, si Patricia, ang aking sanse, na nagdiriwang po ng kanyang birthday. Hindi ko na sabihin. Kung ako ay 40 years old, syempre definitely mas matanda ho sa akin ang aking sanse, no, ha? So lagpas 40 na rin ho siya. Happy birthday, sanse, ha? Ingat ka dyan, ha? Enjoy your day. Actually, bukas pa ho yung birthday niya. Ina-advance ko lang kasi Sabado bukas, eh. So, wala naman tayong programa bukas, eh. Happy birthday, sanse. And single yan. Ay, wag ka daw i-announce. Happy birthday sa aking kapatid na Sanse. Oy, magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Ma'am Naida Amping, good morning po sa inyo, ha? Happy viewing. Ay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din. Si GM Wick Biloso, ha? PGM Wick Biloso ng GSIS. Kaagad din hong gumising, ha? Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pero hindi kayo pwedeng sumali sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Kasi mayayaman na kayo, madami na kayong pira. Ayan, ha? Bigyan natin yung konti pa lang ang pira. Ang pagka, di ba, pagka may 1 billion, ang tawag doon? Billionaire. Pagka 1 million, millionaire. Ayan, ha? Paano kung 1 trillion, trillionaire? Paano kung 4 billion? Ha? Bahala na kayo. Kung 1,000 lang? Ha? Kung 1,000 lang? Anong tanong? Tawag doon, Liberaire. Ay, teka muna, ito na muna. Ayan, ito na po ang ating mahiwagang tunog. Tipid naman. Anyway, 2,000. 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot ipadala po ninyo sa
0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Clue. Sige, magbigay tayo ng clue. Sabi ni Tunog Master Mabel, magbigay daw ng clue. Ayan, inihulog. Inihulog. Para bang yung mga politiko na pagka ayaw mo ng tulungan, inihuhulog mo? Hindi, laglag naman yon. Junking ho tawag doon. Ito, isang bagay na inihulog sa isa pang bagay. So, dalawang items po yung ating inahanap na inihulog sa kung saang bagay. Hirap na, ang dami naman pwedeng mahulog. Pero definitely, hindi prutas yun, ha? At saka definitely, hindi ho yun pumuputok na bagay. Ulitin nga natin. Ito. Pakinggan nyo mabuti. Kita mo. May follow-up tugtog. Di ba? Parang ganun. Parang tugtog lang sa ati-atihan. Di ba? Halabira. Hinamo naman ni Senator Amy Marcos ang Kamara de Representantes na magpakatotoo kung gusto nitong buwagin ang Senado. Ayon sa Senadora, kailangan dumaan sa debate, talakayan at paghatol ng taong bayan kung ito ang gustong mangyari ng kapulungan. Sobrang kulit pa rin daw kasi niya ng Kamara sa pagsusulong ng magkasamang pagboto ng mga senador at mga kongresista para sa charter change. Binanggit ni Senator Amy ang resolution about Houses number 7 ng Kamara na hindi naman tinutukoy kung magkasama ba o hiwalay na boboto ang dalawang kapulungan. Palawas ito sa pinagkopyahang resolution about Houses number 6 ng Senado kung saan malinaw na nakasaad ang hiwalay na pagboto ng mga ito. Ipinunto pa ni Senator Amy na malulunod ang 24 lamang na mga senador sa mahigit 300 kongresista kaugnay ng isinusulong na vote jointly. Nakikiusap din ang senador sa kongresista o mga kongresista huwag idaan sa suhulan o panloloko ang mga pag-amyenda sa saligang batas. Nangangamba rin si Senator Amy Marcos na singitan pa rin ang Kamara ng political provisions ang economic chacha. Sabi namin, kung gusto i-abolish, pwede naman pag-usapan lahat, i-debate lahat. Hindi naman pwedeng braso-braso, tapos isisingit, tapos manunuhol, mag-alok ng ayuda. Kalokohan naman yun. Dapat naman na talagang kailangan talagang pag-usapan ng mabuti. Tapos, yun ang problema talaga natin. Why are we going to use such scarce resources simply for this? So, it makes us suspect na hindi naman economic provisions lang, baka political. Samantala si Lobby po, handa na nga bang magka-baby? Lagi nagkakaedad na rin si Lobby, no? Ichika mo nga yan, Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kasi celebrate lamang ni Lovie po na kanyang 35th birthday at sabi nga nila, the clock is ticking. Kaya nung nakachikahan namin ng kapamilya actress, tinanong namin kung handa na ba siyang magka-baby sila ng asawa niya si Monty Blanco. Handa na ba siyang maging mommy? Heto, pakinggan natin ang kwento ni Lovie po. It's hard to say kasi diba, parang it's something na my friends would usually say that they're never prepared until it's there. So, I cannot fully say I'm ready. When it happens, I will make sure that I'll be ready. Yan ang pahayag ni Lovie po at marami pa rin siyang kailangang tapusin lalo na't nagtayo siya ng sarili niyang film company na tinawag niyang Say Lovie kasama ang kanyang asawang si Monty. May sisimulan na raw siyang pelikula na i-distribute internationally at syempre gusto pa niyang magkaroon ng bonding time kasama ang kanyang asawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ay, nako, happy birthday, Lobby. Kung alam ko lang na birthday ni Lobby, pinadalhan ko siya ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na dating umaasa lamang sa kopra, ngayon mga big time MSMEs na. Kumikita na po na sila ng extra. Hindi na lamang ho sila umaasa sa mga kopra, ha? Tangerine Chocolate, available po sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang dekalidad na kakao beans ginagamit sa pag-produce ng Tangerine Chocolate. Available din po yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinchocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit ho dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya ito po ay 100% Pilipino.
Kita ho ninyo. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbabawal sa mga e-trike sa National Road, suportado naman ni Senator J.B. Ejercito. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpan sa RH28. Raymond. Suportado ni Senador J.B. Ejercito ang pagbabawal sa mga electric bike at e-trike sa mga national roads. Ayon kay Ejercito, bilang isang siklista at motorcycle rider, siya ang natatakot para sa mga sakay ng mga ito kapag nakikita niya sila sa mga highway. Naintindihan umano niya na ang mga e-trike ay gamit ng ating mahirap na mga kababayan para panghatid ng mga bata at para sa kanilang mga kalakal. Ngunit napakadelikado ito kapag sila ay nasa mga national highway dahil napakagaan ito at hindi sila madaling makita ng mga bus at truck. Dapat ay limitado lamang sila sa mga municipal at barangay roads na hindi masyadong mabilis ang takbo ng mga sakyan dahil mahalaga ang buhay. Ang iba sa mga nagmamaneho ay mga minor de edad na walang kaalam-alam sa traffic rules. Para sa senador, hindi lang ito dapat sa Metro Manila ipagbawal kundi pati na sa mga probinsya na mas mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan sa mga national highway. Narito si Senador J.B. Ejercito. I think for safety reasons, talagang sa national roads talaga dapat kasi mas mabilis ang takbo ng sa national roads, no? Lalo na sa mga highways. Hindi mo talaga dapat nandun. Sa mga barangay roads, okay lang, understandable. Mas mabagal lang takbo, paghatid-hatid lang, panghatid ng kalakal, panghatid ng mga kung sino man. Pero on national roads, ako kasi being a biker, rider, talaga nakikita ko talaga. Minsan natatakot talaga ako minsan. Pag nakikita ko na nag-aalala ako talaga. Sabi ko na minsan, madalas kasi marami din po doon walang lisensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Pero kung kayo nandyan sa si Bero Mabalacat, si Bero Bacolor at Samira, yung mga proyekto ng West Chas Realty, tuloy ang gamit ng e-bike at saka mga e-trike. Makitukan nyo. Kung pupunta kayo ng palengke, hindi nyo kailangan dumaan ng National Road. Nasa loob mismo ng township. Ang palengke, ang munisipyo, ang eskwelahan, ang simbahan, diba? At saka mga grocery stores. Nandun mismo, kaya po pwede gamitin yan. 20,000 pesos all-in down payment. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Kaya iniintay ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nakamura na po ito na ready for occupancy units sa buong housing industry. With easiest term, by 5% down payment, pwede pang gives. At kung ngayon kayo bibili, kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng 342 sa mga Asian destinations na tatamaan ng inyong DART. Pwede kayong magpunta dyan sa Thailand. Maganda umaga sa mga Pilipino sa Thailand. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan, sa Taiwan, sa Singapore, at sa iba pang mga lugar na tatamaan nga po ng inyong DART. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nagpasaklolo na ang Pangulong Bongbong Marcos sa Australia para tugunan ang mga banta sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa Australian Parliament, sinabi ng Pangulong Marcos, may banta sa kapayapaan at stability ng rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Iginit ang Pangulo na hindi ito masusolusyonan ng nag-iisang bansa. Kaya't mahalaga na pinapalakas ang strategic partnership ng Pilipinas at ang Australia. Kailangan na niya ang sama-samang pagprotekta sa rehiyon at pigilan ang anumang aksyon na labag sa international law. We marked a milestone in our deliberate and steady effort to build opportunities for our peoples while contributing to regional peace. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves.
Samantala, pinalabas naman ang Kamara sa Canberra si Australian Senator Janet Rice matapos magprotesta habang nagtatalumpati ang Pangulo. Bastos, matapang na inilabas at itinaas ng senadora ang kanyang karatula na may nakasulat na Stop Human Rights Abuses sa gitna ng Parliament Address ni Pangulong Marcos. Idiniin ng Australian Senator na isang malaking pagkakamali na inibitahan ng gobyerno ng Australia ang Pangulong BBM para magbigay ng talumpati sa kanila. I'm appalled that President Marcos was invited to speak to the Australian Parliament. It is whitewashing the appalling human rights abuses that are continuing under his government. Nothing has improved compared with the outrageous human rights abuses that occurred under the Duterte regime. As if hindi naman nila inaabuso yung mga aborigin dun. Lumagda naman ang Pangulong BBM at Australian Prime Minister na si Anthony Albanese ng kasunduan para palakasin ang maritime cooperation. Ayon sa Pangulong Marcos, paiigtingin ito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness at pagtataguyod ng international law. Bukod sa maritime cooperation, sinabi ng Pangulong BBM na sentro rin ng bilateral meetings ang trade and investment, development cooperations, multilateral collaboration at people-to-people exchange. Tinelyuhan din ng dalawang lider ang kasunduan para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa cyber at critical technology tungo sa bukas at ligtas na paggamit ng cyberspace. Yan din ang kooperasyon sa competition law and policy at mahalagang usapin na nakakaapekto sa cost of living ng mga tao. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May aga sa mga tigpaminaw nato niya sa Negros Oriental sa Barangay Aglahug. May aga sa mga turanda na. Oy, at saka bukas na nga pala every Wednesday ang Star City Kaya doon ho sa mga gustong mag-enjoy on midweek, bukas na po ang Star City simula noong February 28. Diyan po sa every Wednesday. Dati Thursday, Friday lang. Ngayon every Wednesday pwede na. Ako nakaligtas pala sa plunder itong mga taga-NFA. Yung mga bandarambong dyan sa, sa NFA. Kasi hindi umabot pala ng 100 million. Sayang 93,750,000 lamang ang kabuang halaga nung nalugi sa NFA. Kasama na natin si Kasendo, si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag. Kasendo, good morning. Kakain dyan, magandang buhay. Ayos Yung ba dalawang nakinabang na rice mill kilala? Malaki ba yun? Yung isa, I think that's Tarlac yata. May other places. Yun ang nakikita natin, pero yung isa hindi po masyadong kabisado. Okay, pero ano yun? Importer ba yun? Nag-i-import din ba sila ng bigas? O talagang exclusive ba yun? Importer din. Importer din. So alam nila kung ano yung talagang malapit ng mabulok at saka yung maganda pang kalidad. Di ba? Yes. At saka annual naman ang replenishment ng di ba, ng NFA. So anong magiging basihan nila ngayon sa pagsasabing malapit ng mabulok o deteriorating na yung kondisyon ng kanilang palay? Maliban na siguro kung hindi tama yung pagbili nila ng palay, pero malabo naman yun di ba? Dahil ayaw nga nilang bilhin pagka hindi tama yung moisture content. Angel, ito isa hindi palay bigas bigas. Bigas na. Kaya nagulat tayo na 25 pesos. Yung palay 23 pesos. Pero at that time, di ba, ang palay is 26 pesos, di ba? So yung nabili nila bigas ito, hindi palay. Okay. So ang laki ng lugi pala kung ibinenta ng 25. At that time kasi ang presyo ng bigas is 52 Kung titingnan natin, 52 is more than 100 percent. More than 100 million yun. So, papasok pa rin sa plunder. Yung 25 pesos, yun ang binenta na halaga.
Pero kung nakita natin, 75,000 bags at 25 is 93 million pesos. Pero yung talagang halaga is more than 25 pesos yan. Kasi bigas nito hindi palay. Di ba? Okay. So, at kung ang cost is 52, doble dun sa presyo na 25 pesos. Kaya nga ano ba yon? Kailangan ba talagang ibenta nila sa rice millers? Baka hindi ba po pwedeng direkta nilang ibenta? Kung gusto nilang ibenta talaga ito, i-dispose ito at 25, di sana binenta na lang nila sa tao. Huwag na doon sa rice miller. Sa DSWD. Sa DSWD, di ba? Pwede sa DSWD. Yung area na di ba nagdi-distribute ang DSWD na sa mga poorest of the poor. And si Presidente nga sabi, minsan wala siyang maibigay na 25 pesos. Tapos ito is naibigay sa mga miller na I think 2 o 3 selected miller lang. So may problema talaga ang kahensya itong mga binentan. First, walang bidding. Selected. Oo. So, malaking problema yan. Yung quality, kung makita mo dun sa note nila, is good quality. Diba? So, kung good quality yan, dapat hindi ganun. Kasi yung pumunta pa sila sa Vietnam, diba? Yung tinignan nila yung presyo nung I think November, December. Alam naman nila yung presyo sa Vietnam pick up doon lalo na $620 per metric ton. So ibig sabihin, kung pick up ka sa Vietnam, ang presyo na doon sa Vietnam mismo is nasa 37 to 39 pesos. Ganun kalaking diferensya. Kahit na imported. Imported. Yung bentahan doon sa Vietnam is nasa 37 to 39 pesos. Pick up doon. So kung may freight yan papunta rito, plus taripa, abot ng 49 pesos yung landed sa ating bansa. Teka muna, ang Sinag ba merong independent action na gagawin outside sa gagawing investigasyon pa ng Department of Agriculture? Magpapile ba kayo ng kaso? I think tinitingnan natin kasi mag-imbestiga si Secretary. So hinihintay natin yung investigation. Isang araw kasi nasa DA kami yung inaano namin yung fake fertilizer tsaka yung adulterated fertilizer tsaka yung adulterated feeds, no? Yung napag-usapan namin doon sa task force ni Secretary, nabanggit nila na inimbestigahan nila itong bigas na ito. Pero sana naman mabilisan, kasi nag-aanihan tayo ngayon, di ba? This is the best time na tulungan natin ang mga magsasaka by buying good with good prices, pagkatapos pala ibebenta mo lang ng palugi. Ang dami talagang magician sa gobyerno, Anyway, Kasento, thank you, Pag bibili ka ng palay nasa 24.50, fresh harvest yun. Pag dry nasa 27 pesos. So yung dry na palay, yung binenta nila na bigas, mas mahal pa dun sa palay na mabibili. Mas mura pa doon sa palay. Hindi, baka naman ang binayad, binlod. O kaya yung darak. Pero kahit na, hanggang sabihin nyo yung palusot, yan isang malinaw nakatarantaduhan. Anyway, Kasento, maraming salamat. Thank you for joining us and thank you for sending us those documents. Thank you. Magandang umaga po. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Ayan, Magandang umaga, Pilipinas! Ang dami talagang mga surot sa lipunan, Hindi anay ang mga yan dahil ang anay nginangat-ngat lang yung pundasyon Ito surot Sinisip-sip ang dugo ng mga Pilipino. Gandang umaga kay Undersecretary Tulog. Uy, gising ka na ba?
Hindi pa nagpapaliwanag si Undersecretary Tulog. Kung siya po may sakit, kaya siya natutulog kahit na ho nasa mga official event. Undersecretary Ted Gatchalian, hanggang ngayon, hinihintay pa ho namin yung inyong paliwanag kung bakit ho kayo natutulog pagka may mga press conference, budget hearing, mahiya naman kayo sa inyong mga ninong, Yusek. Diba? Pinagkatiwalaan kayo, inilabi kayo na ma-appoint sa gobyerno ng mga ninong ho ninyong mga politiko. Pagkatapos tutulog-tulog ka. If you're sleeping right in front of the public, how much more pagka ikaw po ay in privacy of your public office. Office sa gobyerno na lang, pa-English ka pa kasi. Yan may mga nakikinig kasi sa Australia Yan kita. Wow, sarap ng tulog. Katuwa nga yung kwento na habang natutulog ito during budget hearing, katabi niya si Secretary Solidum. Si Nico, nagising. Pala mo, tutuloy ang gising. Hindi, nagunat lang. Pagkatapos, pinakita talaga na public din natutulog siya. Ang lakas ng loob, Sino kayang sinasandalan ho nito? Na padera. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga ng mga sikyo, pagka kami nahuli natutulog, matik. Tanggal, relieve from post. Bakit? Undersecretary ba kayo na sumisweldo ng 185,000? Salary grade 30? Okay lang yan. May ninong Ay, sus ko. Mas mabigat daw na parusa laban sa Red Tagger na si Lorraine Badoy, giniit ng Makabayan Black. Bakit ang Makabayan Black tahimik dito kay Yusek Tulog? Mas matindi problema ang ginagawa ho nito sa bayan. Sumisweldo ng pagkalaki-laki pagkatapos natutulog lang po. Hindi sa office, hindi natutulog while on post. Natutulog sa harap ho ng publiko. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky. Nahinaan ng Makabayan Black sa naging desisyon ng Korte Suprema na patawan ng parusa si Lorraine Badoy na nag-red tag sa isang hukom ng Manila RTC. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang desisyon ng Korte Suprema ay pagsuporta sa kanilang posisyon na hindi maaaring magtago ang mga red tagger gaya ni Badoy sa kapangyarihan ng freedom of speech. Naniniwala si Castro na mas mabigat sa ng parusa ang ipinataw ng Korte Suprema dahil sa patuloy na pagkakasangkot ni Badoy sa mga red tagging activities kasama na si Jeffrey Celis. Sa desisyon na pinonente ni Associate Justice Marvic Leonen, napatunayan guilty si Badoy ng indirect contempt at pinagmumulta ng 30,000 pesos. Nagbabala din sa kanya ang Korte Suprema na wag nang ulitin ang ginawa dahil maharap sa marami pang mga penalty. Sa kanyang social media platforms, inatake ni Badoy si Judge Marlo Malagar matapos nung ibasura ang kaso ng gobyerno para ituring na terrorist organizations ang Communist Party of the Philippines at ang New People's Army. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga, Pilipinas! Champion, gawang peerless na 60 Wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy natin mararanasan ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan dito sa area ng northern Luzon. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang iiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at sa Aurora. Sa nalalabing bahagi naman ng northern Luzon ay may chance tayo ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan, pero generally fair weather conditions sa ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na dyan ang Metro Manila. May chance pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulong at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 22 to 33 degrees Celsius. 15 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na dito sa northern at eastern sections na ating bansa dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center
Dan Villamil ulat. Maraming salamat si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan pagbaunin din po ng proteksyon ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improval cologne. Ayun yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Magandang umaga sa mga suki nating kumadrona, ha? At saka sa mga blind masseur na suki naman ni Senator Lito Lapid. Magandang umaga din po sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ipagbabawal na sa Thailand ang recreational marijuana sa dulo ng kasalukuyang taon. Pero ayon kay Health Minister Kulnan Sikraw, papayagan pa rin ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Dadaan muna sa gabinete ang panukalang batas sa susunod na buwan at saka dadalhin sa parlamento para maisabatas. Sinabi ng Health Ministry na magiging talamak lamang ang maling paggamit ng cannabis kung walang batas na magre-regulate dito. Ang Thailand ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na nagpahintulot ng medical marijuana noong 2018 at sinundan naman ito ng recreational use noong 2022. Matapos nito, nagsulputan na ang libo-libong cannabis shop sa Thailand na tinatayang papalo na sa $1.2 billion ang halaga ng naturang industriya sa 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga adik-adik, sa mga tsyungke. Tapos dito sa Pilipinas sinusulong natin. Pero medical marijuana naman ang gustong mangyari ho ng mga senador at mga kongresista natin. Kaya lang, tingnan nyo sa Thailand. Pagkatapos ho ng medical use, nasundan na ng recreational use. Pero pagpunta ho kayo na Las Vegas, pag mga bandang hapon, gumala ka sa paligid, suminghot ka. Aba, ang simoy ng hangin, amoy marijuana. Maganda umaga, Pilipinas! Gandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na ha? 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga dito sa Pilipinas. Naghang daw yata. Naghang na linya ni Pam. Okay na. Pumirma ang Pilipinas at Australia sa maritime, cybersecurity at trade agreements ayon sa naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament of Australia sa House of Representatives Chambers sa Canberra. Partikular na pumirma ang dalawang bansa sa mga kasunduan na sakop ang issue sa maritime domain, cyber at critical technology at epektibong implementasyon ng mga batas at polisiya ng dalawang bansa. Ladies and gentlemen, we demonstrate the depth and breadth of our security cooperation through regular exchanges between our armed forces and our coast guards, including in the areas of maritime security, counterterrorism, humanitarian assistance, and disaster relief. We collaborate to strengthen and seek new business links, to bolster our economic security, and to develop responses to economic coercion. Nasa mahigit 100 kasunduan na ang pirmado ng Pilipinas at Australia at kabilang sa sakop na mga ito ay defense cooperation, air services, education, research, scientific at cultural cooperation. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Pam. Samantala, mababawasan ang bilang ng mga Pilipinong napipilitang magtrabaho sa ibang bansa upang maibigay ang pangangailangan sa kanilang pamilya. Kapag mas maraming dayuhang investor ang magtatayo ng kumpanya sa Pilipinas kapag nabawasan ang limitasyon na nakasaad sa konstitusyon. Ito naman ang sinabi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin na isa sa mga nagtanong sa mga inibitahang resource person sa pagdinig ng House Committee of the Whole upang maliwanagan ang mga isyu kaugnay ng panukala na maamyandahan ng 1987 Constitution.
Sa deliberasyon ng Resolution of Both Houses number 7 noong Miyerkules, tinaning na ganin si Correct Movement Principal Co-Founder Orion Perez Dumdum kung makatutulong ang pagbubukas ng ekonomiya upang dumami ang mga napapasukang trabaho sa bansa. Ayon kay Dumdum, maraming magagaling at merong potensyal na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Singapore, Europe at Amerika kasi walang oportunidad para sa kanila sa Pilipinas. Suportado naman ng Department of Energy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution upang pumasok sa bansa ang mas marami pang dayuhang mamumuhunan. Ayon sa Department of Energy, inaasahan na aabot ng 1.5 million na mga trabaho ang malilikha ng renewable energy sector dahil sa bagong kontrata na natapos noong 2023. Kapag pinayagan pa ang 100% foreign ownership sa renewable energy sector, inaasahan ng mas marami pang trabaho na malilikha. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee of the Whole sa Resolution of Both Houses number 7 noong Miyerkules, sinabi naman ni Energy Undersecretary Sharon Garin, merong 357,459 katao ang nagtatrabaho sa RE sector noong 2022. Hindi na umano kakailangan pang mga ibang bansa ng mga Pilipino para makapagtrabaho kung ang mga dayuhang mamumuhunan na ang papasok sa Pilipinas kapag niluwagan ang limitasyon na nakasaad sa 1987 Constitution. Ito naman ang sinabi ng dating Overseas Filipino worker na si Orion Dumdum na isa nga sa mga resource person na inimbitahan sa pagtalakay ng Resolution of Both Houses na naglalayong amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Pero ayon kay Dumdum, sa halip na lagyan ng unless otherwise provided by law ang mga piling probisyon, mas makabubuting tuluyan ng tanggalin ang mga ito. Ayon kay Dumdum, kinakailangan na buksan ang ekonomiya ng bansa, lahat itinuturing ng Organization of Economic Cooperation and Development o OECD ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakamahigpit na ekonomiya sa buong mundo. Maganda umaga, Pilipinas! Batang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa tubig sa Panghulo, Malabon. Naku, kawawa naman. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May bantag Kuya Edel, matinding panulubang naramdaman ng pamilya ito si Prince Takot, 11 years old, nakaraang matagpo ang nakalutang katubigan sa Barangay Panghulo kagabi. Sa isang Facebook post ng ina nito, dahil sa paralan noon pa maligo ay nagpaalam na lalabas muna. Lagi mo itong nagpapaalam na sa ina at sa tuwing alas 7:30 ng gabi ay umuwi na ito. Pero laking magtatakan ng ina kung bakit lumipas na yung naturang oras pero hindi pa rin ito nakakabalik. Piyuntahan naman ang ino nito si Prince ang lahat ng pwede ditong mapuntahan. Pero bigo ito makita kaya ito kinabahan. At nag-isip kung saan napunta ang bata o kung ano na yung nangyari sa kanya. Kagabi ay natagpuan itong si Prince sa katubigan malapit sa bahay sa Barangay Panghulo na nakalutang na Kuya Angel at wala na itong buhay. Hindi naman nakapaniwala ang pamilya ni Prince sa nangyari kung bakit nandun ito sa katubigan at kung sino ang kasama nito maging paano nangyari at nandun yung kanyang anak. Ipinagutos kagabi ni Police Colonel J.B. Bayan ang masusing investigasyon sa pangyayari upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mula Prince sa kaunahan sa Pilipinas, di sa rin sa Kusaras 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Kumpiyansa naman ang 40% ng mga Pilipino naggaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Station o SWS noong Disyembre 8 hanggang 12, 44% ang nagsasabing walang magbabago habang 10% na lamang ang naniniwalang lalala. Itinuturing pa rin na very high sa plus 30 ang net optimism score bagamat mababa ito sa plus 35 na naitala noong Setyembre ng 2023. Bumagsak ang optimism score sa Luzon area sa labas ng National Capital Region ng plus 30 mula sa dating plus 41. Sa Mindanao naman sa positive 32 mula sa dating positive 41. Huwag ho tayong mawawala ng pag-asa. Ayun naman, relax lang ho tayo. Darating ho ang panahon na
uunlad din ang mga Pilipino. Pero syempre, kinakailangan kanya-kanyang sikap tayo. Diba? At saka dapat ho yung mga LGU, tulungan ho natin ang ating pong mga magsasaka, ang ating pong mga kababayan. Ano, ha? Yung talagang totohanan tulong, hindi yung pagkapanahon lang ng eleksyon, meron silang ayuda. Diba? O kaya hinuhunin yung ginagawa po dyan sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog, yung mga magsasaka na dati umaasa po sa ani nila sa Kopra. Ngayon, mga MSMEs na. No, ha? Meron ho silang produkto na itinataguyod yung pong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot, dinala dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang brand na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung iba't ibang variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Local ang pagkakagawa pero world class ang appearance. Eh di lalo na ang lasa. Kaya anong panlaban ng mga Swiss chocolate na yan. Yung mga Australian chocolate na yan. Wala yung panama sa mga tsokolating gawang Pinoy, katulad po ng tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Tangkilikin natin ang gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 5:19 ang oras sa buong kapuluan. This song is brought to you by... Basta ilang araw, binabanggit ko na ang Ultabayo ay po pwede hong nirerekomenda ng ilang mga doktor para magamit bilang adjunct treatment para po sa cancer. Ano, ha? Alas 5:23 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin ngayon si Boss Brian palang available ngayon. Hindi si Attorney Ran. Ha? Anyway, si Boss Brian, si Ginong Brian Posadas po ng isa pong matinding eksperto pagdating ho sa parmasyang pinag-uusapan. Mga formulation ng gamot. Ano, ha? Iyan nasa tip of the finger and tip of the tongue ni Sir Brian. Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Paano natin nasabi na ang Ultabayo nagagamit na bilang adjunct treatment ngayon sa cancer? Bakit? That is based on clinical trial? No, kasi Kong Angel, siguro ang kailangan maunawaan din ng mga kababayan natin. Again, let's explain yung being adjunct. It's basically a support in the preventive and even during treatment of cancer. Not specifically it na talagang siya yung panlaban sa cancer. Kasi baka yung mga kababayan natin biglang, ay, hindi na ako magpapakimo. So, it's still important for them to have chemo. But kasi when we're treating cancer or we're trying to prevent cancer, there are three crucial factors na mahalaga na there are crucial factors na mahalaga na dapat meron tayo sa katawan natin to prevent. Number one is having a strong immunity and yung good quality and deep sleep. Kasi yung strong immunity natin, pag malakas yung immunity natin, it helps in cancer prevention. In what way, Kong? When you have a strong immunity, meron kang immune system, right? So yung surveillance against cancer cell, ito yung nagagawa kapag malakas yung immune system mo. Yung immune system mo will play a crucial role in identifying and destroying abnormal cells. So kasama kasi yan nagkakaroon ka ng abnormal cells and then your immune system will identify that and destroy that, including those that could become cancerous. So kapag meron kang strong immune system, and better equipped yan to detect and eliminate these cells, hindi bastang dadami at kakalat or lalaki yung mga tumors natin. And of course, nakaka-reduce kasi ng inflammation. If you also recall na, Kong, we're also mentioning for Ultabayo with its anti-inflammatory effect. Kasi ang chronic inflammation is also associated with the risk of increased risk of cancer. So kapag healthy ang immune system mo, ma-regulate yung body's inflammatory response natin, reducing the risk for cancer development. Okay. And ito rin, Kong, di ba? Lagi natin sinasabi, para sa puyat, pagod, stress, it can really help. Pero ang isa sa isang critical dito, Kong, yung deep sleep natin, good quality and deep sleep in cancer prevention. So hormone regulation, basically, kapag natulog ka, nare-regulate yung hormone natin, nadi-decrease yung stress natin, which is one of the causes of cancer. Nadi-disrupt yung hormones that increase cancer risk because nagkakaroon ka ng magandang pahinga, nakaka-recover ka, nagkakaroon ka ng DNA repair na tinatawag natin para ma-prevent natin yung paglala or pagkakaroon ng cancer. That's why, generally, when we talk about
strong immunity, it helps really in the prevention of cancer. Now, yung sinasabi natin na adjunct treatment, ang mga cancer patients natin, pag may cancer ka, nagki-chemotherapy ka. Right? Pag nagki-chemotherapy ka, bumabagsak din yung immune system ng mga pasyente natin. So therefore, nagkakaroon sila ng higher chances of infection. Kasi pag ganun pag nagki-chemo ka talaga bumababa yung infection natin. So kailangan i-boost mo, kailangan mo supportahan ang immune system mo. Kasi hindi naman pwedeng habang lumalaban tayo sa cancer, nagtatagumpay tayo sa cancer tapos nagkakaproblema naman tayo with the infection. So kailangan ini-strengthen mo yung immune system mo. At kailangan yung inflammation then should also talagang magle-lessen. That's why there are some doctors who are taking Ultabio for that. Okay. My mom also is going through cancer. So kasama yan sa iniinom yan. Doon sa clinical trial kasi sinasabi din na pinapataas nito ang white blood cell. Ano yung immune system ng ano yung immunity na yun? Yung sa white blood cell. So sa ang white blood cell kasi basically that carries all your cells, your B cells, T cells, yung mga natural killer cells natin. So etong mga to, ang trabaho kasi talaga nila is hanapin sino yung kalaban at talagang ikukunin nila. That includes potentially cancer cells. So yan yung mga nagiging malaking tulong para sa atin, para sa laban natin sa cancer. Okay. So, pinapadami ng Ultabio ang white blood cell? Pinapalakas, hindi pinapadami ng sobra. Pinapalakas yung laban, pinapataas yung surveillance, yung pagdidetect sino yung kalaban. Kasi remember, we're talking about plasmacytoid dendritic cell also for Ultabio. It triggers or it activates plasmacytoid dendritic cell on a normal level. Ang role ng plasmacytoid dendritic cell sa atin, sa katawan natin, para siyang general siya na naghahanap na nagkakaroon ng surveillance. Yan yung role ni PDC . So, pag nakita niya na itong antigen na ito may problema ito, grab niya yan, tapos magbibigay yan ng signal to all your other all your cells. Uy, cancer ito, kalaban ito, or antigen ito, or makakasama ito sa katawan, pathogenic microorganism ito, magsesend siya ngayon ng mga panlaban para masugpo yung kalaban na yan. So that's one of the biggest action of the PDC. And lumabas yun doon sa clinical trial sa Japan? Yung activation of plasmacytoid dendritic cell, of course, very strong siya with Ultabio clinical trials. Yan talaga yung main aspect ng role ng ating postbiotic. Yung Lactococcus lactis strain, yan. So, kung adjunct treatment siya, pwede mong isabay kapag may mga iniinom kang tsaka sabi mo nga, pagka ikaw ay nagki-chemotherapy, mas mainam na mag-Ultabio ka. Anong oras ang pag-inom? Before treatment? Yung pa rin suggest namin, either isa sa umaga, isa sa gabi, or dalawa sa gabi bago ka matulog para maganda yung pahinga mo. It helps you recover faster during chemo. Pag nagki-chemo, ang mga pasyente natin, bagsak talaga katawan niya. So bago mag-chemo? Bago ka mag-chemo treatment? And before, once na nag-start ka na, kailangan strengthen mo na yung immune system mo . Kasi talagang natatamaan ng immune system ng lahat ng mga nagka-cancer natin at treatment . Sa mga diabetic, okay din siya, di ba? Sabi mo? Kasi diabetic ako, Kong. So, kasama yon. Kasi pag diabetic ka, automatic nagkakaroon ka rin ng lower immunity. Bumababa yung immunity mo. Mas mataas ang probability natin for infection. So, kaya yun yung kailangan natin ini-strengthen. It's not just activating your natural killer cells, but making sure that you have a comprehensive immunity para pag may nakapasok na infection, makakalaban. Tsaka sabi nila, totoo ba yun? Ako hindi ko naniniwala na pagka-diabetic, lumalampad na si Manoy. Hindi ako naniniwala. Depende kung control ko. Kasi ako palaban na dyan. Oo, kasi But basically, yan, Ako, kapag kasi ang problema with diabetes, it can damage your micronerves, including that. Pag lagi yung blood sugar mo. So pag na-damage si yung mga nerves natin na maliliit, doon sa organ na lalaki, that's causing erectile dysfunction. Kapag hindi control ng sugar mo. So make sure okay lang na sweet, basta control yung sweetness mo. At ang patunay na talagang palaban si Sir Brian, malapit na uli siyang magka-baby. Malapit na, mga anak na si Mrs. by siguro in a month . Kailan?
Baka April, April lang ano nga, June nga. So, actually, kung nasa ano kami ngayon, nagdaldal ako bigla. Currently kasi we have the Philippine National Cancer Summit. Ikalima na. Okay. Yes, nasa hotel kami. Yesterday, sila Secretary Abalos was here. And a lot of experts, medical experts, are talking about a lot of things that actually helps the community, helps our cancer patients na malabanan. No? It's having cancer is not a death sentence naman kasi it can be treated now. Ang gaganda ng mga technology kung even using artificial intelligence for early detection. Ang galing. So, may hope no for cancer patients. What we need is strengthen na lang natin yung katawan natin. Of course, kailangan habang tumutulong yung mga chemo drugs natin. Actually, kung isa sa mga treatment for chemo mga cancer patients ngayon, latest of technologies, immunotherapy din. Gumagamit din sila talaga ng immune system ng tao. No? So, pinapa-strengthen talaga yan. So, that's really how cancer treatment eventually would be looking forward. But again, mahalaga pa rin, of course, early detection, proper diagnosis ng mga doktor natin para alam kung anong specific na kalaban. So, exciting days ahead for us. Si Mrs. din exciting kasi 1 month na lang. At sabi mo nga, magandang tulog para ma-boost din natin ating immune system. So, mukhang after nitong summit na cancer summit nito, mas dadami ang mga doktor na gagamit ng Ultabayo. Nasa kami, kasama rin kami. Ang Ultabayo may booth kami sa cancer summit. We're talking to a lot of doctors as well. And they're very optimistic then of how it can help. Okay, thank you. Maraming salamat, Sir Brian. Okay. Thank you, Kong. Ayan, thank you. Si Brian Posadas na ngayon po ay nandyan sa summit ho ng mga doktor na dalubhasa sa cancer. Ngayon, kung kayo ho'y may mga katanungan pa po, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580 para po matugunan ang inyong pong mga tanong, lalong-lalo na po yung may kinalaman ho sa diabetes at saka cancer. Ayan, Ang Ultabayo po ay available sa lahat ho ng mga branches ng Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed, Joan's Pharmacy at Curamed. Available din po sa Lazada at sa Shopee. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 5. So, ng Committee on Economic Affairs at Committee on Electoral Reforms. Pero kampiyon din po ito ng mga magsasaka. Si Senator Amy Marcos. Senator Amy, naimbag na bigat na manang. Yes, Kastamet. Kumusta na kayo dyan, Anthony? Anong balita? Uy, aga mong gumising ha. Binulabog ka ba namin? Hindi, talaga maaga akong magising talagang tumatanda, ganyan talaga hindi. Kalabaw lang tumatanda. Sente ka muna ha. Alam ko may excite kayo dito sa tanong namin anong balita? Nabulgar ho kasi yung anomalya doon sa NFA. Yung magandang bigas, magandang kalidad pa ng bigas, binigay lang sa 2 hanggang 3 rice meal, naibenta lang naman ng 25 pesos per kilo. So, pwede naman palang ibaba. Hindi ko nga maintindihan. Pambihira itong NFA. Binili yung palay na napakataas. Pakatapos, binenta na napakababa. Ano kaya economics nun? Nakakagulat sila kung ano-ano na lang nangyayari sa NFA. Tapos, ang alam ko, nung last year naman, sila naman ang nanguna sa negosyasyon para bumili ng imported rice galing sa India at Vietnam. Samantalang bawal na bawal sa kanila mag-import. Ano bang kababalaghan ang nangyayari dyan? Anong balak nyo gawin dito? Kailangan imbestigahan yan sa lalong madaling panahon. At malamang alam na siguro naman ni Secretary yan at may bago tayong Secretary of Agriculture. Kailangan unahin niya yan kasi ang mahal-mahal ng bigas ngayon Alam namin, miski sa Ilocos, sabi nila, pinakamura na daw sa amin at sa Nueva Ecija. Kaya lang, mataas pa rin talaga. Walang maayos na bigas na menos sa 60 pesos kung tutuusin. Yung iba, broken talaga. Kaya hindi natin maintindihan. Pasok pati ng pasok yung smuggled. May balita pa rin na pumapasok sa Zamboanga, lalo na sa Cebu at Bohol area. Talagang panayang balita at panayang report ng customs. Pero wala naman na po prosecute. Kaya ano ba nangyayari dito? Panayang investigasyon at sugod sa iba't ibang bodega. May nakakasuhan kaya? Hindi, pero di ba yung nakaraan may isa yata na sampahan ng demanda? Isa. So may demanda, di ba yung 4 o 5, pero wala naman narinig, di ba, after that, at hindi nagbibigay ng mga pangalan at yung mga bodega. Kaya sabi nila may 4 o 5, nung una may mga pangalan, tapos nawala Kaya gusto natin at tupagin. Ano ba talaga nangyari dyan?
Parang panayang raid, panayang photo op, pero meron ba nakukulong? Kaya nga parang lumalakas yung culture of impunity sa tingin nitong mga smuggler nito. Kaya lang, mukhang mas matindi itong dito sa NFA dahil hindi na smuggling ang nangyari. Diba? Ito nga ang nangyayari, hindi ko maintindihan. Yung smuggler, gobyerno na, NFA na eh. Hindi ko nga maintindihan dahil supposed to be, ang NFA, bawal na mag-import. Ngayon naman, sabi nila, bumibili naman sila ng high quality rice. Hindi ko na maintindihan kung alin ang totoo. Actually, kung tutuusin mo, you can't tell the difference kung alin yung importer na legal at sino yung smuggler. Kasi parang sapaw-sapaw na eh. Kumbaga sa pagdating ho sa usapang bodega, hindi, tsaka sila din yata eh. Di ba? Yun na nga eh. Doon din sa loob ng NFA, doon rin tinitira na eh. Kaya hindi ko na maintindihan eh. Sabi, bumili daw ng palay sa mga bukid at narinig ko nasa 23 pesos, tapos ibinenta ng 25. Paano ba yun? Hindi ko talaga maintindihan eh. Magic ng todo-todo. Maganda pakinggan. Yung sinasabing 20 pesos, 25 pesos na bigas, at alam naman natin na kung pipilitin at sinasubsidize na halos lahat ng input ng gobyerno, talagang dapat kaya. Kaya nga lang, mahirap-hirap ngayon at ang abono, napakamahal, ang diesel, halos pareho ng gasolina. Paano kaya mangyayari ito? Kaya alamin natin. At talagang imposible itong report na to. Sen, teka muna ha. May mga nagtatanong kasi sa amin, pupunta ba kayo ng Bicol? Kasi may report din na pupunta ho kayo ng Jensen yata. Saan ba talagang punta nyo ngayong weekend? Itong weekend punta akong Sarangani ako. Yun, Sarangani klaro. Saka Jensen. Kasi maraming report din. Ito, isa pang problema, itong issue ng hog raisers. Kasi sa Jensen, for the longest time, wala silang ASF. Pero hindi naman maipadala. Tapos yung problema rin ng tuna, dati-rati, number 1 tayo sa buong mundo sa pag-export ng tuna dyan sa Jensen. Bagsak na bagsak tayo ngayon. Nasa number 5, nakikisuyo pa tayo sa Indonesia para mangisda dun sa kanilang karagatan. Ito nga, maraming issue talaga. Itong agrikultura, may pag-asa pa ba? Nakakapanghina. So, Jensen ha, hindi Bicol. Kailan daw kayo magbibicol? Siguro sa susunod na linggo pa. Ikot ako ng ikot kasi eto nga, pinupursige natin unang-una itong agrikultura tulad ng sinabi mo kasi talagang kumakalaman siya ng ating mga kababayan at pagkamahal-mahal naman ng pagkain, ba't na nagkaganto? Kauumpisa lang ng El Niño. So, lalala pa yan, hindi pa iigi. Ikalawa, gusto ko kasing alamin kung talagang matatanggap ng mga lola at lolo natin. Higit sa lahat dyan sa malalayong lugar katulad ng Jensen at sa mahihirap na lugar katulad ng Bicol. Dahil nakalagay tayo ng pera para maibigay na yung 1,000 sa ating mga poor seniors, yung mga sinasabing indigent seniors. Sa wakas, matatanggap na nila yung naisabatas noon pa, 2022 pa. May utang nga tayong malaki. Itong taon pa lang na mabibigay yung buo na tig-1,000 kada buwan. Uy, Sen, eto, sabi niya, nababanggit ang Bicol at ang Jensen. Paano naman kami sa Bataka? Sabi ni Amelia Baga, Ma'am. Nako, parang kilala ko yan. Mga kapitbahay ko yan. Kapitbahay mo ba to? Mukhang hindi niya yata naiikutan. Anyway, Sen. Uuwi ako ng Ilocos. Para yung biyahe ko ngayon kasi katatapos ko lang ng medical leave. Nga pala. Oo, nagka-problema ako sa mata Sabi ng nanay ko, sakit na talaga nila yan Okay. At ang payo niya, wag daw titingin ng pangit at nakakabulag. Ang lupit na buksan mo TV mo ngayon, Sen, para makakita ka ng pangit. Ikaw talaga, sobra ka, mas lalo papabulag. Pero uuwi ako ng Batak at katutak na civil registrar ang pupunta next week. So, makikita ko rin sila. Panay biyahe. Masaya naman, habang maganda ang panahon. Mas magandang bumiyahe. Pero last question na lang, Sen, kumambyo si Pangulong Digong doon sa mga statement niya, Ito ba resulta ng pakikipag-usap niyo sa kanya? Hindi siguro. Alam naman ninyo si Presidente Digong magaling magpasabog. Tignan natin kung anong gagawin. minsan talaga magaling yan Talagang sinisintak tayo.
At hindi na ako nagugulat At tignan natin kung anong susunod dahil aabangan natin kung anong sasabihin pa niya. Pero kung minsan kasi, alam naman natin, minsan palabiro, minsan talagang may ibig siyang ipahiwatig. So makinig na lang tayo at kung masyadong seryosohin, minsan nagbibiro lang yan Pero kadalasan, kasi sabi nyo, gumagawa na kayo ng effort para magkausap po sila ni Presidente, di ba? Oo naman, kahit papano siya salvage natin. May lamat na at talagang nagkakasamaan ng loob ng todo-todo sa unity team. Pero kahit papano, kailangan talaga nagkakaisa kasi talagang mabigat itong balik natin sa toxic politics. Banatan ng banatan. Wala tayo mapapala niyan. Sana tutukan na lang natin yung bigas at yung NFA na yan. Naku, talaga naman. Ito ba? Last na lang, pahabol daw kasi mag-i-aeroplano kayo papuntang Jensen Wala namang Vineland na biyahe papuntang Jensen at makamatagal kung magroro. Wala. Tukuhan tayo ng backpack. Ingat daw kayo sa surot kasi may mga imported palang surot dyan sa Terminal 2 at saka Terminal 3. Nako walang ganyan. Grabe, ano ba yan? Surot nga! Surot! Hindi! Literal na surot o surot na dalawang paa? Hindi, literal na surot. Iba naman yung surot na binabanggit ho ninyo. Parang kilala din ho namin yun. Sa immigration, sa customs, alam na. Hindi, ito totoong surot. Totoong surot, kaya nga nagdi-disinfect sila. Kadiri, bakit? Imported, baka daw imported kasi mas malalaki daw yung surot na nakita nila ngayon dyan sa sa NAIA 2 at saka NAIA 3. Ano ba yan? Kadiri, hindi na nag-improve. Pampira yung NAIA na yan. Pampira talaga. Nako, talaga naman sari-sari. Masisira tayo nito At eto nga, marami pang nag-uuwian na OFW dahil kahit papano mag-uumpisa next month yung mga piyesta. So may uuwi din Nakakahiya naman, nagdala pa ng surot. Pakicheck nyo na rin, baka mamaya. Pero ingat kayo, dun daw sa mga ratan na upuan Nasisi pa tuloy yung ratan na upuan. Bira naman. Bakit tayo nag-i-import ng ratan na upuan sa mga kadami-dami dito? Yung mga dinisplay na ratan na upuan sa airport. Doon may umupo yata, nagpa-picture. Doon nakagat ng surot. Sabi daw ng mga pest control expert hindi local tong surot na ito, malalaki Ano ba yan? Talaga naman. Pati surot, inimport. Inimport na yung bigat, inimport ang gulay, inimport ang baboy, manok, pati surot. Ano ba yan? Ingat po kayo, Sen. At baka makagat din po kayo ng surot. Ayoko niyan. Sige. Ingat po, Sen. Thank you. Magandang umaga po. Ayan, okay. Sa mga taga-Jensen, dyan ho pala ang tungo sa inyo ni Senator Amy ngayon pong weekend. Ayun. Baka next week pa daw dyan sa Bicol. Maganda umaga, Pilipinas! Nakakatuwa talaga yung usaping surot. Mantakin ho ninyo. Sa lahat ba naman ang pwedeng puntahan Ang sinasabi ni Ray Taladro, doon sa mga tinutuluyan niyang biglang liko dati, doon daw maraming surot noon. Pero wala na ngayon. Baka po pwede yung pest control na ginamit doon magamit din dyan sa NAIA, Ay, magandang umaga po sa mga surot OCD nakatutok naman sa forest fire sa Benguet. Meron pang 3 sa 13 apektadong lugar ang nasusunog. Detalye na balita mula kay Idjel Paron sa RH52. Good morning, Idjel. Good morning, Kuya Angel. Nakatutok pa rin ang Office of Civil Defense na nagpapatuloy na forest fire sa Benguet. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, 3 pa sa 13 area na pinagsiklaban ng apoy ang patuloy na inaapunan ng mga pamatay sunog. Sinabanggit na bilang itong total na 13 lugar sa Benguet. 5 ang lugar na naideklara ng far out habang under control pa rin ang sunog sa 5 pang iba. Sumaklolo na rin sa forest fires ang United States Agency for International Development o yung USAID at nakipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines maging sa BFP para sa pag-apula ng sunog. Una nang ibinalita ng Philippine Air Force spokesperson na si Colonel Maria Consuelo Castillo ay kinakasang cloud seeding operations bilang katuwang ng helibucket na ginagawa ngayon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin matukoy ng DNR, Department of Environment and Natural Resources, ang pinaka-pinagmulan nitong malawakang forest fire, maging ang assessment sa kasalukuyang pinsala nito. Pero maliban sa Benguet, itong buwan lamang ng Pebrero, nagkaroon ng forest fire sa Baguio, sa Mountain Province at sa Iloilo sa Visayas
Isang buwan nga bago ang Fire Prevention Month ngayong buwan, pero ito'y pawang mga napuna na. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Isa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At muli, 2,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan, ganun lang ho kasimple yung ating mahiwagang tunog. Pero ang clue na ibibigay ho natin ay nahulog. Ano yung item na nahulog at saan po ito tumama. Ayan, dalawang bagay po yan. Na magkaiba ho. Yung basta yung isa, matagal na daw ho itong ginagamit. Katunayan, ginagamit ho talaga. Regular na ginagamit ho ito. Nakikita nyo sa bahay, sa opisina, sa negosyo. Yung item number 1. Yung item number 2, bibihirang gumagamit sa bahay nito. Pero sa mga negosyo, gamit na gamit yan. Para po sa inyong mga kasagutan, itext lamang po ninyo ang 0919-2826485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Pero ito walang hiwaga o dito. Dahil 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Wala pong hiwaga dyan. Dahil yan po ang pinakamurang ready for occupancy unit na available ho ngayon sa housing industry market. With easiest term, 5% down payment lamang, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Puntahan ho ninyo itong mga proyekto ng West Chester Realty, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang iuwi niyan sa Clark International Airport na walang surot. Alang surot, At kung ngayon ho kayo bibili, kaya kayo magpapareserve, may chance pa ho kayo manalo ng 342 to any Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Pwede kayong pumunta ng Thailand, ng libre, Taiwan, Singapore, o dili kaya ay sa Hong Kong. Ayan, Diyan ho yung mga lugar na pwede rin Japan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu. Ayan, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sabi nga ni Sekretarya Cosare, bakit ka pa mangupahan kung kaya mong magkabahay na? Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 51 makalipas ang alas 5. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga muli kay Mayor Sena Mendoza ng Talisay, Batangas, Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Kumusta na ho kayo, Salamat sa inyong patuloy na pagtatanim ho ng kawayan, pagtangkilik ho sa ating kawayan advocacy. Lalong-lalo na sa pangangalaga po ng watershed area natin dyan sa Angat, sa Ipo Dam. At sana nga po magtuloy-tuloy ho ito at lalo pang lumawak yun pong mga grupong nabibiyayaan o nakikinabang dito po sa Kawayan Advocacy Project ho ni Congressman Ador Pleito at ng Philippine Bamboo Foundation. Kontua si GM Edmande dahil marami na daw gustong gumaya. Sana ho magtuloy-tuloy, Oy, si Governor Helen Tan pala nandun din sa Philippine Cancer Society Summit, Cancer Summit, maraming salamat to, Gob, sa suporta dito po sa grupo po ng mga doktor na nagpapadalubhasa laban po sa cancer. Ichinismis yan sa atin ni Kuya Brian. Ayan, pero at least meron tayong magagamit na adjunct adjunct for treatment o therapy laban po sa sa cancer, yung Ultabayo. Para ho sa lahat ng mga nagte-therapy, subukan niyo, wala namang wawala Muling magpapatuloy ngayong taon ang 4 na nasuspending reclamation project sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Reclamation Authority, ang 4 na tinutukoy na proyekto ay ang Philippine Fisheries Development Authority na Botas Fishport Reclamation Project, ang Bacoor 90-hectare Reclamation Project na bahagi ng Bacoor Reclamation and Development Project, ang Nabotas 650-hectare Reclamation Project at ang Manila Solar Reclamation Project. Ayon kay Reclamation and Regulation Office Assistant General Manager Joseph John Literal, ang Fishport daw dyan po sa Nabotas at ang Bacoor 90-hectare reclamation ay muling magpapatuloy sa una at ikalawang quarter ng 2024. Ayan. Kung
Kung si Senator J.B. Ejercito ang tatanungin, dapat imported ang mga marijuana para sa medical use. Mag-i-import tayo. Ayaw ng mga taga-Kalingan ito. Sinabi po sa DCRH at sa radyo natin ni Senator Ejercito, wala naman siyang problema sa medical marijuana basta't magagamot nito ang karamdaman ng isang tao. Pero sabi ng senador, dapat na angkatin, imported ang marijuana upang hindi ito nagagamit para sa recreational use. Well, siguro pag-aaralan muna natin kung papayagan nyo. Ang mahirap kasi pag magkaroon ng plantation yan dito eh. Kaya yun ang madaling abusuhin, ano? So baka pwedeng siguro import na lang ho lahat at bawal ang plantation dito para masigurado na hindi po ito'y magagamit for other purposes. Saka po nakatag or nakamonitor bawat gamot na lumalabas na kapag cannabis po siguro para ma-monitor po, para masigurado na ito'y mapupunta talaga sa pasyente. Ayan. Ay, teka muna. Baka gusto ding tingnan ng mga senador natin yung nangyari nga po sa Thailand. Diba? Kasi nga, ibabawal na nila ngayon yung recreational marijuana o recreational cannabis. Pabor din para sa Commission on Elections ang pagsasabay ng plebisito para sa pagbabago ng konstitusyon at ng 2025 midterm elections upang makatipid. Ay kay Comelec Chair George Garcia, logical and practical ang desisyong ito dahil kung magsasagawa ng hiwalay na voting para sa plebisito, mangangailangan pa sila ng dagdag na 13 billion pesos. Sinabi naman ni Garcia, kung magkakaroon man ng dagdag na gastos, di baling gamitin na lamang ito para mabigyan ng karagdagang honoraria ang mga teacher. Ginit pa ng Comelec Chair, wala namang batas na humahadlang para ipagsabay ang eleksyon at ang isang plebisito. Isinusulong ng LTO ang obligadong pagpaparehistro ng mga e-bike at e-trike at pagkuha ng lisensya ng mga driver nito. Ipinisenta ni LTO Chief Vigor Mendoza ang panukala sa mga stakeholders sa isang public consultation ng LTO. Ayon kay Mendoza, kailangang magparehistro ang lahat ng sasakyang gumagamit ng public road sa ilalim ng Republic Act 4136. Una nang nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyon na nagbabawal sa light electric vehicles na dumaan sa mga national road simula ngayong Abril. Ganda ng mga pagkilos na ito ng LTO ha. Samantalang yung plate number hanggang ngayon hindi nyo ma-resolba. Saka ito ha, kawawa ho yung mga bumibili ng bagong sasakyan. It will take a month, mga 30 days na bago payagang yung mga bagong biling mga sasakyan ay magamit. Ano ha? So, hanggat hindi ito kasi kahit sabihin mo meron kang authorization galing sa LTO. Sabihin naman ng Highway Patrol Group, hindi validated yan. Hindi. Kailangan naman ganito. Diba? Yun ang problema ho sa probinsya. Yun ang problema sa probinsya. Kaya ang dami ng bumibili ng mga sasakyan ang nagrereklamo kasi mantakin mo 60 days. 30 days na hintayin yung mga registration, mga documents, tapos mag-iintay ka pa hopefully ma-release after 30 days yung plaka. Yun ang problema. Kaya sana LTO. Total, gusto nyong tutukan na rin ang tawag dito, mga e-bikes sabay nyo na yung iba pang mga problema ha. Pero every Wednesday bukas po ang Star City. Ayan ha. So Wednesday, Thursday, Friday open na po ang Star City. At pagka Sabado at Linggo naman mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi, bukas ang happiest place ng Pilipinas, ang Star City. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, two things are infinite, the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. Isang minuto bago po mag-ACS ng umaga.